Panawagan, pampabalisa para sa taong nang iwan sa iyo. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito ay isa na namang video ang aking tutulot sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. Sa lahat po ng mga nagko-comment dito sa aking video, dito sa loob ng aking channel, mag-ingat sa lahat ng mga nagre-reply sa inyo na dinadala kayo sa kanilang WhatsApp, Imo app upang makaiwas po tayo sa scam. Ngayon po, ituturo ko sa inyo paano siya mababalisa at babalik ito sa inyo. Ito ay gawin mo sa taong nang iwan sa inyo na hindi mo naman alam kung ano ang kasalanan mo. Yung tipong hindi mo alam ang rason kung bakit kanya biglang iniwan. Ito ay gawin mo kahit ilang buwan na kayong hindi nagkasama, or kahit na hindi naman kayo hiwalay, pwedeng-pwede mo itong gawin sa kanya para siya ay mabalisa at uuwi sa inyong pamamahay. So, dito is kailangan natin ng ating gagamitin, is kailangan mo lamang dito ng damit ng inyong partner. So, kung magtatanong ka anong klaseng damit, so damit po pwede siyang nalabhan and pwede rin po na nasuot na niya. So, wala pong problema kung ito ay nalabhan mo na, basta ito ay kanyang damit na nasuot niya na o nagagamit niya na. So, ayun po, yun lamang ang ihanda natin at isang kandila. So, isang kandila or kung wala kayong kandila, pwede yung may lutuan kayo na kahoy o di kaya uling yung gamit. So, ayun, kailangan lang din na alam mo sa iyong sarili na gustong-gusto mo itong gawin. Alam mo na gusto mo siya mabalisa at pabalikin at hindi ka nagdududa sa inyong dapat na gawin. So, kapag ready ka na, pwede mo na itong simulan. So, ang gagawin mo lamang dito, napakadali. Kung ikaw ay may kandila, magsindi ka lamang ng kandila. And sa kandila naman, kahit anong klaseng kandila, pwedeng bago and pwede po na gamit na. So, kahit anong kulay, pwede, wag lang yung itim. So, wag lang yung itim. So, ayun, kandila, sindihan mo at ilagay mo ito sa iyong harapan. Kapag nasindihan na ang kandilang ito, ang damit na ito ay iyong papainitan lamang. Kumbaga, iganon-ganon mo lamang ito sa kandila. And kailangan mapapainitan ang kanyang damit. And ayun, paulit-ulit mo nasasambitin ang kanyang pangalan at apelyido at mababalisa ka hanggat hindi ka babalik sa akin. So, ayun, 7 beses mong tatawagin yung kanyang pangalan at apelyido at mababalisa ka hanggat hindi ka babalik sa akin. So, ganun lang din ninyo, ganunin lang ninyo ang paggawa. So, kailangan napapainitan ang kanyang damit. And kung wala kayong kandila, kung meron kayong lutuan na kahoy o di kaya uling, mas maganda na mapapausukan ito doon. At ganun pa rin ang proseso. 7 beses mo tatawagin ang kanyang pangalan at yung inyong nais. So, napaka-epektibo nito. Marami nang gumagamit nito kahit na sa aking kapatid noon. Ginamit ito ng aking magulang sa kanya para ito ay uuwi dahil siya ay naglaya. So, napaka-epektibo nito at talagang uuwi siya sa inyo. So, dito po is kahit anong araw naman pwede mo itong gawin. Basta alam mo sa iyong sarili na gustong-gusto mo itong gawin. And pwede po na araw-araw mo din itong gawin sa kanya hanggat hindi pa siya umuwi. So, ayun. Pagkatapos mong gawin ito, napapainitan, itago mo lamang itong damit niya kung saan mo ito dating nilalagay. Salamat po sa inyo. Bye-bye everyone. God bless us all.